Alam mo, meron talagang meron talaga mahina ang kukote. Meron mga nag-comment daw doon sa aming challenge kay BP Sara Duterte na magkaroon ng drug test. Ma-challenge namin si BP Sara Duterte. Alam mo may nag-comment daw. Sabi nung iba, pati ba naman si BP Sara Duterte binabanatan nyo? Ganyang katanga. Hindi ganyan katanga yung mga ibang kababayan natin. Hindi ko nga alam, sabi ko, seryoso ba kayo? Diba? Seryoso ba kayo na pati yan? Kaya tuloy, katulad nito, itong natin ngayon, itong live natin. Sandali, ba't wala yung live ko? Bakit ganun? Nandiyan pa ba kayo? Parang hindi ko makita yung live ko. Yes, by content niyan, banat by, pero deleted agad. Sino? Yung sinasabi nila na bakit daw namin binabanatan? Oo. Sabi, legal-wise, we have to be careful sa verbatim. Ang sabi kasi random every 6 months. The phrase na 6 months is quite questionable. Actually, ako naman, ang punto ko lang naman dito, paulit-ulit ko naman sinasabi kanina Ewan ko kung nakikinig yung iba o nagtatanga-tangahan. Ako ang punto ko lang naman dito. If ni-random ng Supreme Court yung drug test sa kanilang mga tauhan, therefore, it is not illegal. I think, I mean, that's my interpretation. Kung ni-random nila, kasi hindi ka naman magra-random ng illegal di ba? Halimbawa, ang pag-purge, halimbawa, di ba meron ganon yung sa pelikula, ang pagpatay sa mga kriminal, hindi mo pwedeng, mamimili tayo, magra-random tayo, random killing sa loob ng kulungan ng mga heinous crime, random. Hindi mo pwedeng iutos yun. That's an illegal order. Tama, mali? Di ba? Illegal order yun. So, you will only say random, di ba? When it is legal. Ang ganda ng basahin ko yung sinabi ni Jimmy Bondo. Drug test unconstitutional. Sabi ni Attorney Jimmy Bondo, hindi ko po matiis, makisawsaw po ako sa issue ni Kong Duterte, Pulong Duterte, at kung bakit allegedly unconstitutional ang proposed measure. Dito po ako nanggigigil kung minsan kapag sadyang wini-withhold ang sagot na may alam ang sagot sa issue. Paputok muna sa media hanggang galit na lahat. May sagot naman. We should educate people kapag may alam tayo at dapat din magpa-educate tayo pag hindi natin alam. Ito ang background. May proposed measure si Congressman Duterte na amendahan ng RA 9165 basta yung illegal drugs na batas. Na ang lahat ng public official ay padaanin sa drug test, including the President of the Philippines. Obviously, ito'y konektado sa mga balitang drug user ang Pangulong BBM. Linawin ko, I'm not saying he is or he isn't taking drugs. Ninilinaw ko lang ang issue. Mga basher, pakibasa lang po ng maigi. Naku, Jimmy Bondok, tanga ang mga basher. Madaming natuwa sa proposed law na ito. Kaso, may mga nagsasabing na maaring unconstitutional ang mandatory drug test. Pero ang nakakagigil, walang naglinaw kung bakit baka unconstitutional. So, ito. Simple. Meron kasing Supreme Court decision on a similar issue, malamang they are all referring to the same case, yung Social Justice Society na kaso yan. Sa kasong iyon, may gumawa din ng batas na mag-mandatory drug test dapat pati public official bago umupo sa pwesto. Ulitin ko, ang issue po sa kaso na yan ay ang naging requirement para sa isang candidate ang mag-drug test. Ito ang dahilan kung bakit unconstitutional ang batas na yon. Sabi ng SC, the drug test become an additional qualification
for candidates' eligibility. To assume a particular elected position, thus the statute attempts to amend the Constitution, which as we always should know, it's not allowed. Law students learn early that the spring cannot rise higher than the source. Ang ganda dito. Papaliwanag ko sa inyo to. Halimbawa, sabi ng konstitusyon, para maging presidente, dapat natural-born citizen, registered voter, able to read and write, 40 years old and a day of election, resident 10 years. According sa SC, pag ginawang mandatory ang drug test as a prerequisite sa pag-upo, di binago mo yung requirement ng konstitusyon. Simpleng-simple lang ito, mga kababayan. Ang konstitusyon hindi pwedeng baguhin unless there is a change of constitution. Paano mangyayari yun? Con-as at kung ano-ano pa. Yun. The Constitution is the backbone of our country. Ano yung mga additional amendments na ginagawa o batas ng Kamara at Senado? Yun ay dapat nakaangkla sa konstitusyon ng Pilipinas. Naiintindihan natin? Additional lang yon, amendment na lang yon ang nakalagay na sa konstitusyon. The Constitution should not be changed in any way unless there is con or con-as or the sinasabi nilang people's initiative na pagbabago. Sa madaling salita, hindi pwedeng palitan ang konstitusyon. Okay? And the Supreme Court decision doon sa sinasabing unconstitutional yung i-require ang drug test sa kandidato, it is because the Constitution says dapat ang presidente, natural-born citizen, registered voter, able to read and write, 40 years old day of election, and resident 10 years. In other words, wala sa konstitusyon ang drug test ng isang presidente. So, pag i-add mo yan, if you're going to amend or put another law that is not on the Constitution, illegal yun. Unless you change the Constitution. Pero any Republic Act, any amendment, hindi pwede. Nagigets nyo? But, But, eto matindi dyan. Pero, ang difference sa Supreme Court decision noon dito sa bagong proposal ni Kong Pulong, sabi nga ni Jimmy, ang isyong ito ay bagong batas na inahain ni Pulong, may nakalagay ba na requirement ng drug test para umupo o manatili sa pwesto? Hindi. Parang wala akong nakita na ganon. I will read it again. Pero ang nakita ko, ang proposal ay simply put, magpa-drug test ang public official, including the president, yun na, magpa-drug test. Walang sinabi doon na sisipain ka pag ikaw ay nag-positive. Walang sinabi din doon na requirement yan para kumandidato ka. Ang sinasabi lang, magpa-drug test ka. Yun ang requirement. Yun yung kay Pulong. Nagigets nyo? Importante yun. Hindi ibig sabihin, you cannot file candidacy. Bakit? The Constitution says, eto lang. Eto lang yung requirement. Pero, ang sinasabi ni Pulong, i-require na sa mga public official. Not to remove them, okay? Not to disqualify them, simple lang, magpa-drug test. Kaya nga sabi dito ni Attorney Jimmy, it does not specifically state a penalty if a person fails the test. Walang penalty. Ang punto lang dito, people will know na bangag ka. It does not say that a person may not perform his duties unless he takes the drug test. Walang nakalagay. And I think it was intentional. Matalino naman siguro ang legislative team ni Congressman Pulong. They're clearly aware of the prevailing SC ruling. Ang bait pa nga ng batas voluntary ang drug testing sa candidates for electoral posts. This is clearly the improvement from the old law
Kasi dati, ginawang mandatory sa candidates ang drug test, kaya naging unconstitutional. Ngayon, voluntary na lang. Pero sa mga nakaupo, magiging mandatory. So ito ang tanong, sabi ni Attorney Jimmy Bondoc. Unconstitutional nga bang batas ni Kong Pulong? Well, nobody will know until we pass the law. Di ba po? Our lawyers have a broad prerogative and should make laws untethered by other branches of government. If an old similar law fails to pass muster but the intent of the law was clearly beneficial, then congressman should be able to attempt to pass new improved laws. Simply put, bawal ba ang mag-edit? Clearly, the intent of Congressman Pulong is to ensure that we get the best of the best to lead the country. The highest level of government. The proposal law does not state that one must take the drug test before taking office or to stay in the office. Sa madaling salita, paikliin na lang natin, simpleng-simple. The intent of the law is not to remove you from the office. The intent of the law is not to disqualify you from the office, but the intent of Pulong proposal law, it is for the people to know kung bangag kang tumatakbo, kung bangag kang public official. Question, is that unconstitutional? I don't think so. For me, it is not. You know why? Karapatan natin mga Pilipino na malaman kung ang nakaupo na government official ay bangag. Hindi naman sila madi-disqualify. Wala naman sinabing if you are positive, you have to be removed. Walang ganon. Or if you are positive, it is a legal basis for impeachment. Walang ganon. According to Jimmy Bondoc, wala siyang nabasang ganon. So the law only says, it is requirement sa mga government official so that malaman ng taong bayan. Simple lang yan eh. Sabi pa nga ni Jimmy, mabait pa nga yung batas. Bakit? Kasi sinabi niya doon, yung batas, bago ka tumakbong public official, hindi siya requirement. Voluntary lang. Pero pag ikaw ay public official na, requirement na. Maganda yun. Bakit? Kung hindi ka nag-voluntary before na maging public official ka, mapapahiya ka ngayon pag naging public official ka, tapos nag-drug test ka, tapos positive ka. Tama, mali. So what's the intent of the law? Simple as this. Next election, hindi ka na dapat iboto. Kasi karapatan, tama yung sabi nito ni Aileen, karapatan ng mamamayan na malaman kung ang nagpapatakbo ng bayan natin ay adik. Hindi ka tinatanggalan ng karapatan tumakbo kung adik ka. Walang ganun sa batas ni Pulong. Pero putang ina, kung positive ka pa, dapat ka pa bang iboto? That's the question. Eh yun, ibibigay na sa taong bayan yun. Gusto nyo na ba ng adik na senador? Adik na congressman, adik na mayor. Ang galing nung gumawa. Tama yung sinabi ni Congressman Jimmy Bondoc. Uy, Congressman Jimmy Bondoc, maganda yan ha. Congressman Jimmy, Bekenemen, kailangan mo ng abogado na hindi abogado. Ganda na sinabi ni Congressman Jimmy. Di ba? Mabait pa nga yung batas na pinapasa ni Kong Pulong. At maganda naman yung intention ng batas. Para lang malaman natin kung sino ba ang adik at hindi na natin iboto sa mga susunod na eleksyon.